At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Miguel at Gabriel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Sa wakas ay nasabi rin ni Miguel ang damdamin niya kay Mayra at sinagot naman kagad ng dalaga. Laging nagpaparamdam kay Gabriel ang kampo ng kadiliman. Binigyan siya ng kapangyarihan na maging immortal o walang kamatayan. At ang pangalawa ay ang kaya niyang magpamaging hayop. Minsan, inutusan siya na patayin ang kanyang kakambal. Ayaw niya, pero malakas ang kapangyarihan ng demonyo. Nakapunta siya sa kanilang bahay na isang pusa, pero tinaga siya, tinusok ng itak ni Elio. Nagpapatulong siya sa demonyo, pero hindi na raw pwede dahil napailalim pala siya sa isang sumpa. Kaya nilayuan siya. Nagpunta kaagad sa bahay nila Ira para magpatulong na magamot ang sugat. Pero matagal na palang nag-aabang sa kanya si Ira. Pagpasok niya sa pinto, binaril siya ng maraming beses. Tamang-tama ang dating mo, Gabriel. Hindi na kita hahanapin pa. Hayop ka! Ira, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tulungan mo na ako. Gamutin mong sugat ko. Napakalaki ng kasalanan mo sa akin, Gabriel. Sisingilin na kita ngayon. Ha? Wala akong kasalanan sa'yo. Wala, Ira. Sinungaling! Diba, ikaw ang pumatay kay Philip? Ha? Huwag kang magsisinungaling. Dahil alam ko na, kaya ipaghihiganti ko ang pagpatay mo sa kanya. Dulo ng galit ko sa'yo, hayop ka! Demonyo ka talaga! Satanas! Satanas! Napakasakit aray ko! Wag! Paihirapan kita! Tatanggalin ko ang mga daliri mo! Aray ko! Wag kayo na! Maawag ka sa akin! Naawa ka ba kay Philip? Hindi naman, di ba? Kaya ipapalasap ko sa iyo ang pait ng paghihiganti! Ayop ka! Elio, bakit wala pa si Miguel hanggang ngayon? Nasaan na siya? Wala nang ibang pinupuntahan ng anak natin, kundi kina Mayra. Elio, sunduin mo na ang anak natin. Nag-aalala na ako sa kanya. Baka kung paano na siya sa daan. Itay! Itay! Tulungan niyo ako! Tinig ni Gabriel yung Elio. Tingnan mo kung nasaan siya. Ayan na siya. At naliligo sa sariling dugo. Ay!
Ay! Anak, anong nangyari sa iyo? Ay! Tulungan niyo ko. Hindi ko na kayang sakit. Anak, lumabas ng bituka mo. Dadalhin kita sa ospital. Nagaling na ako sa ospital. Tinanggihan na ako. Hindi na nila ako kayang gamutin. Bakit ka nagkaganyan? Ano Pipay! Pipay! Diyos ko, ang inay mo, nawala ng malay. Inay, patawarin niyo ako. Gusto ko nagmamalay. Patayin mo na ako, Inay. Patayin mo na ako. Parang awa mo na. Patayin mo na ako. Gusto ko nagmamatay. Itay! 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 Anong nangyari kay Gabriel? Marami siyang sugat sa katawan, anak. Labas na ang bituka at kitang-kita ang utak. Pero hindi pa rin siya mamatay. Nananatiling buhay siya. Isugod natin siya sa ospital, Itay. Tinanggihan na rin siya ng ospital. Hindi na nila kayang gamutin pa ang kagambal mo, anak. Ganun ba, Itay? Diyos ko, anong gagawin natin sa kanya? Ano, Itay? Hindi ko rin alam, Miguel. Hindi ko alam. Sandali lang, Itay. Lalapitan ko siya. Kakausapin kong kakambal ko. Gabriel, kapatid ko. Miguel, hirap na ako. Gusto ko nagmamatay. Para magwakas na yung nararamdaman kong sakit na rin ko. Anong nangyari sa'yo? Butas-butas ang tiyan mo. Labas ng bituga mo. Pati utak mo. Kitang-kita na. Pero buhay ka pa rin. Oo, Miguel. Immortal na ako. Pero ayoko na. Gusto ko nagmamatay. Rico. Wala akong alam na paraan kung paano kita matutulugan, Gabriel. Miguel, nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Gusto ko nagmamatay. Tulungan niyo ako. Hirap na ako. Susubukan ko ulit namin isugod sa ospital, Gabriel. May mga gamot sila para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Sige, Miguel. Subukan niyo. Talagang sakit. Parang akong nasusunog. Hindi ko na kaya. Gusto ko nagmamatay. Gusto ko nagmamatay. Mayra, nakakakilabot ang nangyari sa kambal ko. Butas-butas na ang tiyan. Lumabas na ang bituka. Kitang-kita ng utak pero buhay pa rin. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganon? Sabi niya, nagkaroon daw siya ng kapangyarihan na galing sa demonyo. Immortal na daw siya. Kung ganon, wala na siyang kamatayan. Oo, Mayra. Nagmamakaawa nga eh. Gusto nilang mamatay.
hindi na siya kayang gamutin sa ospital. Ano kaya kung isanggunin natin sa mga albularyo? Ha? Oo nga, no? Sige. Pero may kilala ka bang albularyo? Subukan natin yung dating pinupuntahan nila Itay. Sige, Mera. Puntahan na natin ngayon. Naawa na ako sa kambal ko eh. Hirap na siya sa kalagayan niya. Inay, hirap na ako. Gusto ko nang mamatay. Tulungan niyo ko. Anak, awang-awa na ako sa iyo. Pero wala akong magagawa sa kalagayan mo. Nasaan si Miguel, inay? Nagpaalam. Pumunta raw sa albularyo. Isasanggunin nila ang kaglagayan mo. Inay, talagang gusto ko nang mamatay. Hintayin natin ang albularyo. Baka may lunas pa para gumaling ka, anak. Inay, pakiabot yung maliit na kahon. Yung nasa likuran ninyo. Anong gagawin mo, anak? Basta ibigay niyo sa akin. Dalian niyo, inay. Sige na. Sige na. Oo, ito. Inay, Ito. lumayo kayo sa akin. May gagawin ako. Sige na. Anak, anong gagawin mo? At anong laman ng maliit na kahon na yan? Basta malis na kayo. Layuan niyo ako. Sige na, inay. Sige na. Sige kayo. Sige, aalis na ako. Ngayon, tatanggalin ko na ang pinang granadang ito. Pasasabugin ko para mamatay na ako. Makapangyarihang kanto ng manggagamot. Sabihin mo sa akin kung ano ang lunas sa sinangguni sa akin ng mga naritong tao. Ayan, Miguel. Parang may kinakausap na si Mang Paeng. Sana malunasan pa ang problema ng kakambal ko. Mayra, Miguel, Mang Paeng, ano pong nangyari? nakausap ko na ang kanto ng mga manggagamot. Ay, hindi ko alam kung kakayanin ninyo ang sinabi sa akin na paraan para mawala na ang sumpa at sa pagiging immortal ng kakambal mo, Miguel. Mang Paeng, sabihin niyo sa akin kung ano man yan. Gagawin ko po para sa kakambal ko. Ayon sa engkanto ng mga manggagamot, mawawala lang ang sumpa at pagkaimortal ng kambal mo kung ikaw mismo ang papatay sa kanya. Ano? Nandito ka na pala, Miguel. Kumusta ang pagsanggunin ninyo ni Mayra sa albularyo? Inay, mabigat pong pinapagawa sa akin.
Napakabigat. Parang hindi ko kaya na gawin Inay. Anak, kung ano man yan, gawin mo na para sa kakambal mo. Inay, ang sabi ni Mang Pahing, mawawala raw ang sumpa at ang pagka-immortal ni Gabriel. Kung Kung ano, anak? Bakit hindi mo ituloy? mawawala ang pagka-immortal niya, kung ako raw mismo nakambal niyang mapatay sa kanya. Hindi. Hindi. Ayaw ko mabatay si Gabriel. Ayaw ko. Inay, ako rin. Ayaw ko, pero yan ang sinabi ni Mang Pahing. Kung hindi ko raw gagawin, madadamay tayong lahat na mapapasailalim sa sumpa na yun. Ano ba naman ito? Akala ko, magagamot pa si Gabriel. Yun pala. O hindi. Hindi. Inay, naawa na ako kay Gabriel. Talagang gusto na niyang matapos ang paghihirap niya. Kaya ipipikit ko na lang ang mga mata ko para gawin sa kanya ang pinapagawa sa akin. Pupunta ko na siya, Inay. Miguel! Miguel, wag! Wag, Miguel! Miguel! Salamat at dumating ka na, Miguel. Gusto ko nang mamatay. Hirap na ako. Oo, Gabriel. Matatapos na ang paghihirap mo ngayon. Patayin mo na ako, Miguel. Patayin mo na ako. Patawarin niyo ko sa gagawin ko. Gabriel, mabarilin na kita sa dibdib. Ang baril na ito, gagamitin ko. Ang baril na ito. May napakakang usok na lumalabas sa katawan mo. Ayan na. Nararamdaman kong mamamatay na ako. Pero bago ako malakad ang hininga, tawagin mo sila, Inay. At Itay, may sasabihin ako. Wow, Gabriel. Inay! Itay! Ali kayo! May sasabihin si Gabriel sa inyo! Inay! Itay! Inay, Itay, patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko. Nagsisisi na po ako. Gabriel, anak. Ang anak ko. Itay, patawan po. Naging salbahe ako. Alam kong namumblema kayo sa akin. Pinagsisisihan ko na po ang mga yan. Miguel, salamat sa iyo. Kahit salbahe ako, minahal niyo pa rin ako. Maraming salamat.
sa inyo. Gabriel, anak. Gabriel! Gabriel! Patay na siya. Gabriel! Hayan, Miguel. Nailibing ng maayos ang kambal mong si Gabriel. Oo, Mayra. Payapang-payapa na siya. Mayra, anak. Ah. Mayra. Ang itay, parating, at parang may problema. Bakit kaya? Mayra, ang kambal mo, nakita ko na ang palatandaan. May balat siya sa balikat. Isa pa lang nurse doon sa ospital. At ayon sa mga katrabaho niya, nagpagamatay daw siya. Ah, totoo pala na siya ang kakambal ko. Oo, anak. Kaya halika, tulungan mo ako at kunin natin ang kanyang bangkay para mapailibing natin ng maayos. Ha? Opo, itay. Miguel, pupunta kami ni itay sa ospital. Kukunin namin ang bangkay ng kambal ko. Ang mabuti pa, sasamahan ko na kayo. Nagkukuha sa bangkay ng iyong kakambal. Halos di kayang gawin ni Miguel ang ipinagawa ng albularyo. Pero sa nakita niyang kalagayan ng kambal, ay napilitang gawin niya. Bago nalagutan ng hininga si Gabriel, ay nakahingi pa siya ng tawad sa mga magulang niya. Inilibing ng maayos at habang nandoon pa sila sa sementeryo, ay dumating din ang tatay ni Mayra at sinabing nakita na niya ang kakambal ni Mayra na si Ira at patay na dahil nagbigti. Naipalibing din nila ng maayos ang kambal ni Mayra. Naging masaya na sila at di naglaon nagpakasal ang dalawa at naging masagana sila sa kanilang buhay. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento at abagan muli ang susunod kong ikukwento sa inyo. Salamat! Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Miguel at Gabriel dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.